Sa isang kasal na puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit at plastik ng ngiti, isang batang nakaupo sa wheelchair ang nag-iisa sa gilid. Walang nakatingin sa kanya, walang kumausap, walang nag-alala. Pero may isang lalaking may dalang anak ang nakakita. At ang ginawa niya ay magbabago ng lahat. Ang tanghaling iyon ay mainit, at ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak na dekorasyon na nakapalibot sa malawak na garden venue. Ang kasal ay ginanap sa isa sa mga pinaka-eksklusibong resort sa labas ng Maynila, kung saan ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo, politika, at showbiz. Lahat ay nakasuot ng mga damit na tilagawa para sa isang fashion magazine. Ang mga babae ay nakadamit ng mga gown na kumikislap sa araw, habang ang mga lalaki ay formal sa kanilang mga barong Tagalog at Amerikana. Sa gitna ng mga tawanan at bulungan, sa isang sulok malapit sa mesa ng desserts, may isang batang babae na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang pangalan ay Sofia Fontanilla, 13 taong gulang, anak ng isa sa pinakamaimpluwensyang CEO sa bansa, si Ricardo Fontanilla. Si Sofia ay payat, maputla ang balat, at ang kanyang mga binti ay nakapatong lamang sa footrest ng kanyang wheelchair. Walang buhay, walang kilos. Sanay na siya sa ganitong eksena, ang pagiging invisible sa gitna ng maraming tao. Suot niya ang isang simpleng periwinkle blue na dress na pinili ng kanyang yaya. Hindi masyadong pansinin, hindi rin masyadong pangi. Katamtaman lang. Parang lagi niyang naririnig ang bulong ng kanyang ama, "Huwag kang mag-ingay, Sofia. Huwag kang gumawa ng eksena." Kaya natutunan niyang maging tahimik, maging bahagi ng background, kahit saan siya dalhin. Ang kasal na ito ay para sa pinsan ng kanyang ama. Hindi naman siya close sa bride o sa groom, pero dahil si ang tatay niya at mahalaga ang presensya nila sa lipunan, kailangan nilang dumalo. Si Ricardo ay nasa kabila, nakikipag-usap sa mga business partners, tumatawa sa mga biro na hindi naman talaga nakakatawa, at umiinom ng wine habang tinatapik ang balikat ng mga kaibigan. Ni minsan, hindi niya nilingon si Sofia. Dumaan ang ilang bisita sa tabi ni Sofia. May mga ngumiti ng kunwari, may mga tumango, pero walang huminto. Walang nagtanong kung okay lang ba siya, kung kailangan niya ng tubig, o kahit simpleng, "Kamusta ka?" Alam ni Sofia na sanay na siya dito, pero hindi ibig sabihin na hindi na masakit. Bawat taong dumadaan na hindi siya pinapansin ay parang munting tusok sa puso niya. "Mommy, tingnan mo yung keke," sigaw ng isang batang lalaki, habang tumatakbo papunta sa dessert table. Huminto siya sandali sa tabi ni Sofia, ngumiti, at saka tumakbo ulit pabalik sa kanyang magulang. Kahit ang batang iyon ay hindi nag-abalang magsalita sa kanya. Huminga ng malalim si Sofia. Tiningnan niya ang kalangitan, ang mga ulap na unti-unting gumagalaw, at sinubukan niyang isipin ang ibang lugar. Madalas niyang gawin yon. Kapag sobrang lungkot na niya o naiinis, iniimagine niya ang sarili niya sa ibang mundo. Isang mundo kung saan makakapaglakad siya, makakatakbo, makakasayaw. Isang mundo kung saan hindi siya hadlang, hindi siya kahihiyan, hindi siya obligasyon. Pero kahit sa imahinasyon niya, nahihirapan siyang makalimot ng katotohanan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagsimula ng magsilbi ng main course. Ang mga bisita ay umupo na sa kani-kanilang mesa. Ngunit si Sofia ay naiwan pa rin sa sulok. Walang nag-alok sa kanya ng upuan sa mesa. Walang nag-imbita. Ang yaya niya ay umuwi na kanina dahil may emergency, at ang ama niya ay abala. Mag-isa lang siya. Habang nakatingin siya sa malayo, biglang may lumapit sa kanya. Isang lalaki, mga 35 taong gulang, matangkad, suot ang simpleng beige na barong Tagalog. Sa tabi niya ay isang munting batang babae, mga 6 na taong gulang, nakahawak sa kanyang kamay. Ang bata ay nakasuot ng pink na dress at may ribbon sa buhok. Sabi ng lalaki ng may ngiti. "Okay ka lang diyan." Napatingin si Sofia. Hindi siya sanay na may kumausap sa kanya ng direkta, lalo na sa ganitong okasyon. Sagot niya ng medyo nautal. "Nakita ko kasi na mag-isa ka lang dito. Hindi ka pa yata nakakakain?" Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay mabait, walang halong awa o pagkunwari. Totoong pakialam. Umiling si Sofia. "Hindi pa po." "Daddy, pwede niya bang makain yung keke?" Tanong ng munting batang babae, habang tumitingin kay Sofia. Natawa ang lalaki. "Mamaya na ang dessert, Lily. Kain muna tayo ng tunay na pagkain." Tumingin siya kay Sofia. "Gusto mo bang sumama sa amin? May table kami doon. May extra seat pa." Napaawang ang bibig ni Sofia. Hindi niya alam kung ano ang isasago. Kailan pa huling may nag-imbita sa kanya na kumain kasama nila? Kailan pa huling may nag-alaga sa kanya
nang hindi dahil sa bayad o obligasyon. Ayaw mo ba? Tanong ng lalaki ng may pagkabahala. Sorry, baka na-pressure kita. Okay lang. Hindi po, mabilis na sagot ni Sofia. Gusto ko po. Salamat po. Ngumiti ang lalaki. Miguel po ako. By the way. Miguel Santos. And this is my daughter, Lily. Ete, sabi ni Lily ng masaya, kumaway pa. Ako si Sofia, sabi niya ng mahina. Pero para sa kanya, iyon ay pinakamatapang na salita na sinabi niya sa araw na iyon. Itinulak ni Miguel ang wheelchair ni Sofia papunta sa mesa nila. Ilang tao ang napatingin. May mga ngumiti, may mga napataas ng kilay, may mga bumulong. Pero hindi pinansin ni Miguel ang mga iyon. Inayos niya ang upuan para may espasyo si Sofia at pinatong niya ang plato ng pagkain sa harap niya. Gusto mo ba ng chicken o beef? Tanong niya. Kahit ano po, sagot ni Sofia. Sige, kukunan kita ng pareho para may choices ka. At talagang bumalik si Miguel sa buffet table at nag-ipon ng pagkain para kay Sofia. Umupo si Lily sa tabi ni Sofia. Ete, bakit ka nakasakay diyan? Tanong niya nang walang mali siya. Purong pagtataka lang. Lily, saway ni Miguel nang bumalik siya. Okay lang po, sabi ni Sofia. Tumingin siya kay Lily. Hindi ako makakalakad, kaya kailangan kong gumamit ng wheelchair. Ay, sabi ni Lily. Pero okay ka pa rin naman, di ba? Natawa si Sofia ng bahagya. Okay pa rin naman ako. Yay! Kasi baka malungkot ka. Pero okay na ngayon kasi kasama mo na kami, sabi ni Lily ng buong inosentya. Napapikit si Sofia sandali, para pigilan ang luha na gustong tumulo. Ilang taon na siyang hindi nakarinig ng ganoon. Simpleng salita. Simpleng pag-aalaga. Simpleng pagtanggap. Habang kumakain sila, kinausap siya ni Miguel tungkol sa simpleng bagay. Tinanong niya kung anong grade na siya, ano ang paboritong subject, ano ang gusto niyang gawin. Hindi tungkol sa sakit niya, hindi tungkol sa wheelchair, hindi tungkol sa ama niya. Tungkol lang sa kanya. Kay Sofia. Bilang tao. Grade 7 na po ako, sabi ni Sofia. Online class lang, pero okay naman po. Mahirap yun, sabi ni Miguel. Mas mahirap mag-focus sa bahay, di ba? Tumango si Sofia. Opo. Lalo na kapag walang kasama. Wala kang kapatid. Umiling siya. Wala po. Ako lang. Tumingin si Miguel sa kanya nang may unti ng lungkot sa mga mata. Pero hindi niya sinabi ang anuman. Tumango lang siya. Mahirap yun. Pero mabuti at nandito ka ngayon. At least may kasama ka, kahit sandali lang. Salamat po talaga, sabi ni Sofia. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Wala yun, sabi ni Miguel. Normal lang na maging mabait, Sofia. Hindi mo kailangang magpasalamat para doon. Pero para kay Sofia, hindi normal ang nangyari. Sa mundo niya, bihira ang kabaitan. Bihira ang taong tumitigil palaga, para makita siya, para marinig siya, para alagaan siya. Habang kumakain, napansin ni Sofia na palingalinga si Miguel, parang may hinahanap. May problema po ba? Tanong ni Sofia. Ngumiti si Miguel ng mapakla. Wala. Hinahanap ko lang kung nandito ba yung dati kong kaibigan. Akala ko imbitahin niya ako kasi close kami nung college. Pero parang wala naman siya. Sabi ni Sofia. Baka busi lang po. Siguro, sabi ni Miguel. Bumuntong hininga siya. Actually, kakilala ko lang yung bride kasi dati kaming nagtrabaho sa isang company. Nag-imbita siya kay Lily kasi close daw siya sa mga bata. Pero pagdating namin, parang wala na siyang pakialam. Napamaang si Sofia. Kaya pala niya naunawaan si Miguel. Kapwa nila naramdaman ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sariling event na dinalo mo. Daddy, tapos na ako, sabi ni Lily habang pinupunasan ang bibig niya. Good girl, sabi ni Miguel. Gusto mo nang mag-dessert? Tumango si Lily ng mabilis. Natawa si Miguel. Tumingin siya kay Sofia. Sama ka. Kukunan natin ng cake. Tumango si Sofia. At sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang inis sa dibdib niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa ligaya. Simpleng ligaya na may kasama siya. Na may nag-aalaga sa kanya. Habang naglalakad, o sa kaso ni Sofia, habang itinutul, papunta sa dessert table, napadaan sila sa tabi ng ama ni Sofia. Nakatayo si Ricardo kasama ang ilang business associates. Nakita niya si Sofia, at sandaling nanlaki ang mga mata niya. Sofia, tawag niya. Lumapit siya, bahagyang yumuko para pantayan ang anak. Nasaan yaya mo? Umuwi na po, sagot ni Sofia. May emergency daw po. Kumunot ang noo ni Ricardo.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Busi po kayo, simpleng sagot ni Sofia. Napakagat si Ricardo sa labi. Tumingin siya kay Miguel. Sino po kayo? Miguel Santos po, sagot ni Miguel ng magalang. Nakita ko pong mag-isa si Sofia kanina, kaya nag-alok po akong makisama siya sa amin ni Lily. Tumingin si Ricardo kay Sofia, at saglit na kumislap ang emosyon sa kanyang mukha. Halo ng kahihiyan, konsensya, at pagod. Pero mabilis din itong nawala. Salamat po, sabi ni Ricardo. Pero okay na po ako dito. Ako na po ang bahala sa kanya. Daddy, simula ni Sofia, pero tinigil siya ng tingin ng ama niya. Okay na, Sofia, sabi ni Ricardo ng mariin pero mababa ang boses. Salamat ulit, Mr. Santos. Pero kaya ko na. Napatitig si Miguel. Alam niyang may mali, pero ano ba ang magagawa niya? Hindi naman niya anak si Sofia. Tumingin siya sa bata, at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Sage po, sabi ni Miguel. Yumuko siya para pantayan si Sofia. Ingat ka lagi, Sofia. Sana magkita ulit tayo. Tumango lang si Sofia, hindi nakasagot dahil baka umiyak siya. Naglakad paalis si Miguel kasama si Lily, at muli, naiwan si Sofia. Kasama man ang ama niya, mas nag-iisa pa rin siya. Dahil ang presensya ni Ricardo ay hindi nagdadala ng init o alaaga, kundi obligasyon at hiya. Sumama ka na sa akin, sabi ni Ricardo. Itinulak niya ang wheelchair ni Sofia, papunta sa isang mas tahimik na sulok, malayo sa mga tao. Maghintay ka na lang dito. Malapit na tayong umuwi. At iniwan niya ulit si Sofia. Mag-isa. Sa sulok. Parang dati. Pero ngayong beses, may kakaiba. May naramdaman si Sofia na hindi niya naramdaman noon. Dahil kahit sandali lang, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging normal. Ang pagiging tangga. Ang pagiging mahalaga. At dahil doon, mas lalong sumakit. Ilang linggo ang lumipas mula sa kasal na iyon. Bumalik si Sofia sa kanyang normal na buhay, ang online classes, ang mga therapy sessions, ang tahimik na hapunan kasama ang amang halos hindi naman nag-uusap sa kanya. Pero may nagbago sa kanya. Hindi niya malimutan si Miguel at si Lily. Hindi niya malimutan ang pakiramdam ng pagiging nakikita, ng pagiging naririnig, ng pagiging importante, kahit sandali lang. Gabi-gabi, bago siya matulog, inaalala niya ang simpleng tanong ni Miguel, okay ka lang diyan? 3 salita lang, pero para kay Sofia, iyon ang pinakamahalaga niyang narinig sa buong taon. Isang hapon, habang naka-online class si Sofia sa kanyang kwarto, pumasok ang kanyang ama. Bihira itong mangyari. Kadalasan, nagkikita lang sila sa hapunan, o minsan, hindi na nga dahil busi si Ricardo. Sofia, tawag ni Ricardo. Umupo siya sa gilid ng kama ng anak. May pag-usapan tayo. Nag-off muna si Sofia ng kamera at microphone. Ano po, Dad? Bumuntong hininga si Ricardo. Tumingin siya sa mga mata ng anak, at sa pagkakataong iyon, nakita ni Sofia ang pagod, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Alam kong hindi ako mabuting ama, simula ni Ricardo. Napamaang si Sofia, dahil hindi niya inasahang marinig iyon. Alam kong madalas kitang napapabayaan. Madalas kong inuuna ang trabaho, ang negosyo, ang reputasyon. Pero Sofia, hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Nanatiling tahimik si Sofia. Hindi niya alam kung ano ang isasago. Nung nakita kita sa kasal na kasama mo yung lalaking iyon, si Miguel, naramdaman ko yung hiya. Hindi dahil nandoon ka, kundi dahil naisip ko na mas inaalagaan ka pa ng estranghero kaysa sa akin, sa sarili mong ama. Yumuko si Ricardo. At alam mo kung bakit ako nahihiya, Sofia. Kasi totoo. Tumulo ang luha sa pisngi ni Sofia. Matagal na niyang gustong marinig ito, pero ngayong naririnig na niya, mas masakit pa rin. Alam kong lete na ako, pero gusto kong baguhin ang mga bagay-bagay, patuloy ni Ricardo. Gusto kong maging presente. Gusto kong maging ama, hindi lang provider. Bakit ngayon lang, Dad? Tanong ni Sofia, ang boses ay nanginginig. Bakit kailangan pang may ibang tao ang mag-alaga sa akin, bago mo ako makita? Napahagulgol si Ricardo. Dahil takot ako, Sofia. Takot akong tignan ka. Kasi tuwing nakikita kita sa wheelchair na iyan, naalala ko na kasalanan ko ang nangyari sa'yo. Natigilan si Sofia. Ano? Yung aksidente, sabi ni Ricardo, ang boses ay puno ng sakit. Nung naaksidente tayo nung 8 kang taon, ako ang nagmamaniho. Ako ang puyat. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit ka naparalisa. Umiling si Sofia, lumakas ang pagiyak. Hindi mo kasalanan, Dad. Aksidente lang yun. Pero ako ang nagmaniho, ulit ni Ricardo.
Ako ang responsible. At simula noon, hindi ko kayang tumingin sa'yo ng diretso dahil bawat tingin ko, naalala ko na sinira ko ang buhay mo. Lumapit si Sofia sa ama gamit ang kanyang wheelchair. Hinawakan niya ang kamay nito. Dad, sinira mo ang buhay ko. Pero hindi dahil sa aksidente. Dahil iniwan mo ako mag-isa. Dahil tinuring mo akong multo sa sarili nating bahay. Dahil ginawa mo akong invisible. Napaangat ng tingin si Ricardo, namumula ang mga mata. Kung gusto mo talagang baguhin ang mga bagay-bagay, Dad, nandito pa rin ako. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mo akong tingnan. Kailangan mo akong kausapin. Kailangan mo akong ituring na anak mo, hindi kahihiyan, sabi ni Sofia. Ang boses ay matatag kahit umiyak pa rin siya. Niyakap ni Ricardo ang anak. Mahigpit. Sobrang higpit na parang takot siyang mawala ito. I'm sorry, anak. I'm so sorry. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pagbabago. Ang mga sumunod na linggo ay iba na. Nagsimulang mag-almusal si Ricardo kasama si Sofia. Tinanong niya kung kumusta ang klase, ano ang pinag-aralan, ano ang mahirap na subject. Minsan, tumutulong pa siya sa assignments. Hindi perpekto, madalas mali pa ang sagot, pero ang effort ay nandoon. Ngunit kahit dumadalas na ang oras nila ni Ricardo, may bahagi pa rin sa puso ni Sofia na nag-iisip tungkol kay Miguel at Lily. Nais niyang malaman kung kumusta na sila. Nais niyang pasalamatan uli si Miguel ng maayos. Isang Sabado, habang nasa therapy session si Sofia, biglang nag-chat ang kanyang ama. Sofia, anong favorite restaurant mo? Nagtaka si Sofia. Hindi siya sanay na tinatanong ng ganoong bagay. Kahit saan po, Dad. Hindi. Ikaw ang pipili. Saan mo gusto? Nag-isip si Sofia. Yung Italian restaurant po sa Greenbelt. Yung maliit na spot na may magandang pasta. Seg. Libre kita mamaya. 6 PM, hintayin mo ako. Ngumiti si Sofia. Simpleng hapunan, pero para sa kanya, malaking bagay na. Pagdating ng gabi, naghanda si Sofia. Sinuot niya ang paboritong niyang yellow blouse. Tinusok ng kanyang nurse ang buhok niya ng kaunti. Masaya siya. Totoong masaya. Pero pagdating nila sa restaurant, may nakita si Sofia na hindi niya inasahan. Sa table malapit sa glass window, nakaupo si Miguel at si Lily. Napamaang si Sofia. Dad, anong? Ngumiti si Ricardo. Hinanap ko siya. Nagtanong-tanong ako sa kasal. Nakuha ko ang kontak niya. Nag-email ako sa kanya. Sinabi ko na gusto kitang pasalamatan sa taong nag-alaga sa'yo nung wala ako. Naluha si Sofia. Dad, halika na, sabi ni Ricardo, at itinulak niya ang wheelchair ni Sofia papunta sa tabo. Napaangat ng tingin si Miguel. Ngumiti siya pagkakita kay Sofia. Sofia, kumusta ka na? Okay lang po, sagot ni Sofia, hindi makapaniwala na nandito talaga sila. Sofia, sigaw ni Lily. Tumayo siya at yumakak kay Sofia. Miss na miss kita. Natawa si Sofia, nyakap niya pabalik ang bata. Miss na miss din kita, Lily. Umupo silang lahat. Si Ricardo ay nag-order ng pagkain para sa lahat, at nagsimula ang usapan. Mr. Santos, sabi ni Ricardo, ang boses ay puno ng taimtim na pasasalamat. Salamat po sa ginawa ninyo para kay Sofia. Alam kong hindi ko deserve na magkaroon ng anak na tulad niya, dahil sa kung paano ko siya naging ama. Pero dahil sa inyo, nagising ako. Umiling si Miguel. Hindi ko ginawa yun para magising kayo, Mr. Fontanilla. Ginawa ko yun kasi tama lang. Si Sofia ay batang nangangailangan ng atensyon, at wala akong dahilan para hindi siya alagaan. Pero maraming tao ang dumaan sa kanya nung araw na yun, sabi ni Ricardo. Maraming nakakita. Pero kayo lang ang tumigil. Ngumiti si Miguel ng mapakla. Siguro dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Nung namatay ang asawa ko 3 taon na ang nakakaan, ako at si Lily, nag-isa lang kami. Walang pamilya na tumutulong, walang kaibigan na nandoon. Kaya alam ko kung gaano kasakit ang pakiramdam na invisible ka, kahit nandoon ka. Tumingin siya kay Sofia. At nung nakita kita, Sofia, nakita ko ang sarili ko. Kaya hindi ako pwedeng dumaan na lang. Napaiyak si Sofia. Salamat po, Mr. Miguel. Salamat to talaga. Wala yun, sabi ni Miguel. Ngumiti siya. At saka, pwede mo na akong tawaging Kuya Miguel. Masyadong formal ang Mr. Natawa si Sofia. Sage po, Sage, Kuya Miguel. Habang kumakain sila, nag-usap tungkol sa maraming bagay. Si Ricardo at Miguel ay nag-usap tungkol sa trabaho. Nalaman ni Ricardo na si Miguel ay isang social worker
na tumutulong sa mga bata na may special needs. Kaya pala natural sa kanya ang makitungo kay Sofia. Kung okay lang po sa inyo, Mr. Fontanilla, sabi ni Miguel, may programa po kami sa community center namin tuwing Sabado. Tumutulong kami sa mga bata na may disabilities na makipag-socialize, maglaro, matuto. Baka gusto ninyong isama si Sofia. Napatigil si Ricardo. Tumingin siya sa anak. Gusto mo, Sofia? Tumango si Sofia ng mabilis. Dad, gusto ko. Sage, sabi ni Ricardo. Isasama namin kayo. At mula noon, naging regular si Sofia sa programa. Bawat Sabado, dinadalaw niya ang community center. Nakakita siya ng mga batang tulad niya, mga batang may kanya-kanyang laban, kanya-kanyang sakit, kanya-kanyang kwento. Pero doon, walang judgment, walang hiya, walang takot. Naging malapit din si Sofia kay Lily. Naging ate niya ito, at si Lily naman ay naging kapatid na hindi niya nagkaroon. Naglalaro sila, nag-usap, tumutulong sa isa't isa. At si Ricardo, unti-unti, natututo. Natututo siyang maging ama. Natututo siyang makinig. Natututo siyang magmahal ng walang tako. Isang araw, habang nanonood sila ni Ricardo ng palabas sa TV, biglang nagsalita si Sofia. Dad, masaya ako. Napatigil si Ricardo. Tumingin siya sa anak. Talaga. Tumango si Sofia. Alam mo, akala ko hindi ko na mararanasan na maging masaya. Akala ko habang buhay na akong magiging malungkot, mag-isa, walang halaga. Pero ngayon, iba na. Dahil nandito ka na. Dahil may mga kaibigan na ako. Dahil nakita ko, finally. Niyakap ni Ricardo ang anak. Salamat, anak. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Mahal kita, Dad, bulong ni Sofia. Mahal na mahal din kita, Sofia. Always. Ilang buwan pa ang lumipas, at nag-organize si Miguel ng isang showcase para sa mga bata sa programa. Ipapakita nila ang mga talento nila, may umaawit, may sumasayaw, may nagipainting, may nagpupoem. Si Sofia ay nag-volunteer na magbasa ng essay na sinulat niya. Ang title ay simple, Ang Araw na Nakita Ako. Sa araw ng showcase, puno ang community hall. Maraming magulang, kaibigan, volunteers. At sa front row, nakaupo si Ricardo, si Miguel, at si Lily. Nung tinawag si Sofia, itinulak ni Miguel ang wheelchair niya papunta sa stage. Binigyan siya ng microphone. Kinabahan siya, pero tumingin siya sa tatay niya. Nakangiti si Ricardo, proud, suportado. At nagsimula siyang magbasa. Mayroon akong araw na hindi ko makakalimutan. Hindi dahil espesyal ang okasyon, o maganda ang panahon, kundi dahil yon ang araw na una akong nakita. Tunay na nakita. Hindi bilang babaeng nakasakay sa wheelchair. Hindi bilang anak ng sea. Hindi bilang problema, kundi bilang tao. Bilang Sofia. At ang taong yun, isang single dad na may dalang anak, ay hindi nagtanong kung ano ang sakit ko, o bakit ako nandito. Ang tanong niya ay simple, okay ka lang diyan. At sa tanong na yun, nagsimula ang pagbabago ng buhay ko. Natuto akong muli na may mga taong hindi tumitigil dahil obligado sila, kundi dahil mabuti sila. Natuto kong ang tunay na kagandahan ay hindi sa kung anong itsura mo, o kung ano ang kaya mong gawin, kundi sa kung paano mo iniibig ang iba. At sa tatay kong nandito ngayon, salamat sa pagbabalik. Salamat sa pagtingin. Salamat sa pagmamahal. Pumalakpak ang lahat. Tumayo si Ricardo, lumapit sa stage, at niyakap ang anak niya ng mahigpit. Umiiyak silang pareho, pero ang mga luhang iyon ay luha ng ligaya, ng pagpapasalamat, ng bagong simula. At habang nakatingin si Sofia sa crowd, nakita niya si Miguel at Lily na kumakaway sa kanya. Proud din, masaya din. At naisip niya, minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na bagay. Sa isang simpleng ngiti. Sa isang simpleng tanong. Sa isang taong tumigil, tumingin, at nag-alaga. At iyon ang sapat na. Iyon ang higit pa sa sapat na. Dahil sa huli, ang lahat ng tao ay nangangailangan ng isang bagay lang, na makita, na marinig, na mahalin. At si Sofia, sa wakas, naramdaman niya ang lahat ng iyon.